2 taon nang nagtatrabaho si Elmo sa malaking bahay ng mga Madrigal bilang isang hardinero. Alam na alam niya ang pag-uugali ng pamilya sapagkat doon na rin siya nanirahan. Wala na rin kasi siyang ibang pamilya na malalapitan. Kaya naman maswerte siya at pinayagan siya na mag-asawang amo na mag-stay na lamang doon. Kahit pa hindi naman araw-araw nagbubunot siya ng damo sa hardin. Hindi man kalakihan ng kanyang sahod, ayos lamang. Ang mahalaga, libre ang pagkain at lahat-lahat. May nag-iisang anak na lalaki ang kanyang amo na may problema sa pag-iisip. Hindi marunong magsalita sa edad nito. Ganun pa man, parang wala itong problema kung titignan. Ngunit madalas, nagwawala ito. Kaya naman napilitan ng mag-asawa na hanapan ng yaya ang anak nito. Nagulat pa si Elmo nang makita ang bagong kasama sa bahay na iyon. Si Jasmine ang siyang naging yaya ni Harry. Maganda si Jasmine at sa tingin ni Elmo, naglalaro sa 20 ang edad. Kaagad napansin ni Elmo ang panunuot ng dalaga. Madalas kasi, sexing damit ang suot nito kahit pa nasa bahay lamang. Sa edad ni Elmo na 35, wala siyang asawa kaya naman hindi niya maiwasan na magkaroon ng kakaibang pakiramdam sa tuwing nakikita niya si Jasmine. Madalas kasi nasa hardin ito tumatambay, lalo na kapag wala itong ginagawa. Sino ba naman ang lalaking hindi magpapantasya sa babaeng napaka-sexy? Buong akala nga ni Elmo talagang wala siyang balak magkaroon ng karelasyon. Ngunit nagbago ang lahat nang makita niya si Jasmine. Mabait naman ito sa kanya, ngunit nakakahiya naman kung ligawan niya ito na hindi man lang niya alam kung single pa ba ito. Habang tumatagal si Jasmine sa bahay na iyon, lalo ring tumitindi ang kagustuhan ni Elmo na makamta ng babaeng yaya. Madalas nga ay may kakaiba siyang napapansin sa babae. Minsan, naririnig na lamang niya na sinisigawan nito si Harry sa loob ng silid ng binata. Maya-maya lamang, lalabas na ito na malawak ang ngiti sa mga labi. Maswerte na lamang ang babae at hindi ugali ni Elmo ang magsumbong. Isa pa sa mga rason kung bakit hindi siya nagsusumbong sa kanilang mga amo, dahil gusto niya si Jasmine. Napakaganda ng buhay ni Jasmine sa tuwing wala ang kanilang mga amo. Madalas, naliligo lamang ito sa malaking swimming pool na naroon at para bang ito ang amo kong umasta. May regular na tagaluto ang pamilyang Madrigal, si Aling Pasita. Yun nga lang, pinipili ni Aling Pasita na umuwi pagkatapos niyang magluto, mapaagahan man yan tanghalian o hapunan. Malapit lang naman kasi ang bahay roon ni Aling Pasita. Kaya nagagawa nitong tawirin lamang ang pinagtatrabahuhan nito at ang bahay nito. Kaya hindi rin nito alam ang iba pang gawain ng bagong yaya bukod sa kanya. Kung ito siguro ang nakakapansin, matagal na itong nagsumbong. Hanggang sa isang tanghali nga, kaaalis lamang ni Aling Pasita tapos na itong magluto ng tanghalian. Lumabas si Jasmine sa bahay at tumungo sa gawin ng swimming pool. Sinadya naman ni Elmo na maghintay roon sa kubo na pinasadya pa mismo ng mag-asawa upang gawing tambayan sa tuwing walang trabaho ang mga ito. Tanaw na tanaw ni Elmo ang napakagandang view sa kanyang harapan. Sino ba naman kasing hindi man lalaki ang mga mata kung sa harapan niya ay ang babaeng napakaganda. Kumikinang sa sikat ng araw ang napakaputi nitong balat. Talagang may ilalaban si Jasmine kung sa pagandahan lamang ng katawan at muka ang labanan. Dinaig pa nito ang artista at talaga namang walang lalaking hindi mapapatingin sa babae. Napalunok si Elmo nang sa ilang saglit lamang lumabas rin si Harry at mukhang maliligo rin. Naligo nga ang dalawa, ngunit na kay Jasmine lamang ang paningin ni Elmo. Mas lalo pa itong gumanda sa kanyang paningin nang mabasa ang mahaba nitong buhok. Namamalaya na lamang ni Elmo na talagang
Parang may nabubuhay sa kanya. Naroon ang kanyang matinding kagustuhan na hablutin sa tubig si Hasmin at magpakasawa ng husto rito. Ngunit talagang hanggang panunood lamang si Elmo. Wala siyang lakas ng loob para gawin kung ano man ang nasa isip. Panay na lamang ang ginagawa niyang paglunok upang pigilan ang init na kanyang nararamdaman. Hanggang sa nakita niyang umahon na nga ang dalawa. Sinundan pa niya ng tingin ng babae hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Hindi man lang siya napansin ng mga ito sa kubo na tahimik lamang na nakamasid sa mga ito. Hindi mapakali si Elmo. Talagang gustong-gusto niyang gawin ang bagay na iyon. Kaya naman, hindi na niya napigilan ang sarili. Napapapikit siya habang iniisip si Hasmin. Nababaliw na siya na hindi niya malaman. Isipin pa lamang niya na ginagawa nila iyon ni Hasmin ay talagang hindi niya na malaman ang gagawin. Kailangan niyang pawiin ang init na sumiklab sa kanyang sistema. Kailangan niyang ilabas lahat ng init nang sa ganun, gumanda ang kanyang pakiramdam. Lumipas pa ang mga araw at naging gawain na nga ni Elmo ang gawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili sa tuwing nagiinit ang kanyang katawan. Ngunit isang gabi, papasok na sana sa silid na inuukupa si Elmo nang marinig niyang sinigawan na naman ni Hasmin ang alaga nitong si Harry. Nang gabing yun, parehong nasa business trip ang kanilang mga amo, kaya silang tatlo lamang ang naroon. Dala ng kuryosidad, dahan-dahang tinungo ni Elmo ang hagdan upang puntahan ang silid ni Harry. Para bang pinapagalitan ni Hasmin ang alaga nito, at alam naman ni Elmo na hindi makakasagot ang kaawa-awang anak ng kanilang amo. Hanggang sa nagawa nga ni Elmo na makalapit sa gawin ng pintuan, ngunit nakaawang yun. Kinabahan siya nang biglang tumahimik sa loob, kaya naman bahagya na siyang sumilip sa nakaawang na pinto. Halos manlaki ang mata ni Elmo sa kanyang nakita, kasabay rin nun ang pag-init ng kanyang katawan. Kitang-kita niya kasi si Hasmin kung anong ipinapagawa nito kay Harry. Takot na masigawan ng lalaki, kaya naman ginagawa niya ang gusto ni Yaya Hasmin. Ibig sabihin, sa tuwing sumisigaw si Hasmin, ay ito ang pinapagawa nito sa anak ng kanilang mga amo. Kaya pala madalas, pagkatapos nitong sumigaw, ay malapad na ang ngiti kapag lumabas ng kwarto. Yun pala ay dahil tapos na ito at nagtagumpay ito sa pinapagawa kay Harry. Ganun pa man, hindi nawala ang paghangang nararamdaman ni Elmo sa babae. Baka siguro nasasabik lamang ito kaya naman ipinapagawa ang bagay na iyon kay Harry. Pero sana siya na lang ang inutusan, tiyak hindi niya ito titigilan. Nagtiyaga lamang ito sa anak ng kanilang mga amo na halos hindi nga alam kung anong ginagawa. Pasalamat na lamang si Hasmin at hindi nakakapagsalita si Harry. Kung nagkataon lamang na marunong itong magsalita, baka nagsumbong na ito. Ngunit balik sa eksena na nasasaksihan ni Elmo ng mga oras na yun. Talagang ninanamnam ng husto ni Hasmin. Nakontento na lamang siya sa panunood at pagsilip sa nakaawang na pintuan. Siguro hindi man lang inisip ni Hasmin na posible siyang pumanhik doon. Hanggang sa nakita na nga ni Elmo na nagsimula ng mabaliwang babae. Talagang masayang-masaya ito sa ginagawa. Hindi na malaya ni Elmo na unti-unti na rin pala niyang ginagawa ang bagay na iyon. Hindi niya mapigilan at talagang gusto niyang sabayan si Yaya Hasmin. Ilang saglit pa nga, dumako ang kanyang paningin kay Harry. Mukhang nagugustuhan na rin naman ito. Kahit papaano, nakakaramdam naman siya ng kakaibang saya, kaya hindi siya huminto sa ginagawa niya. Kailangan niyang matapos yun at alam niyang hindi siya matatahimik kapag hindi siya nakatapos. Hanggang sa sunod-sunod niya nang narinig ang mga ingay ni Hasmin. Para bang pagod na pagod ito, kaya napasubsob na lamang. Naiwan pa ang bakas ni Elmo sa sahig dahil nga sa akmang lalabas na si Hasmin, mabilis na rin siyang umalis sa kanyang pwesto. Ngunit bago siya tuluyang nakababa, napalingon siya sa gawin ni Hasmin nang marinig niyang naapakan nito ang basang sahig sa gawin ng pintuan.
Mabuti na lamang at hindi siya nito nakita. Magaan na ang kanyang pakiramdam at talaga namang natutuwa siya. Ibig lamang sabihin, baka may pag-asa pa siyang makamta ng kanyang inaasam. Nang sumapit ang umaga, pasipol-sipol si Elmo habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin nang biglang sumulpot sa kanyang likuran si Yaya Hasmin. Kakaibang titig na ginawad nito sa kanya, kaya naman tinignan niya rin ito. Gusto niya itong tuksuhin sa kanya mga nakita ng nakalipas na gabi, ngunit baka magalit lamang ito sa kanya. Hanggang sa narinig niyang tinanong siya nito kung pumanhik daw ba siya sa second floor kagabi. Siyempre hindi siya umamin. Marahil ay iniisip nito ang naapakan nitong likido sa sahig ng nakaraang gabi. Sinabi pa nga ni Elmo na maaga na siyang nakatulog kagabi at talaga siyang napagod. Mukhang naniwala naman si Hasmin, ngunit nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan. Nagpatuloy naman sa pagdidilig ng mga halaman si Elmo, ngunit sa kasulok-sulukan ng kanyang mga mata, hindi nakaligtas ang napakagandang babae. Kung saan nakita niya iyon sa malapitan ng nagdaang gabi. Pero ayos na rin yun, kahit papaano'y nakita naman niya nung nakasilip siya sa gawin ng pintuan. Malay ba niya't baka dapuan pa siya ng swerte at gigising na lamang siya isang araw nakatabi na si Hasmin. Tatanggapin niya ito bilang GF niya, kahit panasaksihan niya kung paano ito manggigil sa anak ng kanilang amo. Siguro naman ay hindi mawawala ang ligaya kapag tuluyan niya nang nakasama ang dalagang Yaya. Oo, siguro nga, dalaga pa ito dahil kung may asawa na ito, hindi naman ito maghahanap ng ibang lalaki na siyang pupuna sa pangangailangan nito. Maswerte na si Elmo kung magkataong magkasundo sila ni Hasmin. Siguro kapag nangyari ang bagay na yun, tiyak na siya ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Talagang hindi niya titigilan si Hasmin. Sa tansya nga niya, sa labis na panggigigil na kanyang nararamdaman, talagang hindi siya magsasawa kay Hasmin kahit paabutin sila ng isang buong araw. Kahit pa araw-araw, gabi-gabi nilang gawin ang bagay na yun, tiyak na hindi niya ito pagsasawaan. Napag-alamanan niya na nilalagnat pala ang alaga nitong si Harry, kaya nakalabas ng silid. Kaya pala siyang kinausap nito ng umagang iyon. Matagal din ang kanilang mga kwentuhan hanggang sa tinawag na sila ni Aling Pasita na luto na nga raw ang agahan. Sabay na silang kumain habang si Aling Pasita naman ay umuwi na. Mamayang tanghali na naman ang balik nito para magluto ng tanghalian. Maging sa pagkain, sabay sila ni Hasmin. Panaka-naka, naaalala niya ang mga nangyari kagabi, ang mga bagay na kanyang nasaksihan. At sa tuwing naaalala ni Elmo kung paano pinagpapawisan si Hasmin, ay talaga namang nakakaramdam siya ng init. Minsan pa nga, natutulala siya sa harapan ni Hasmin na madalas naman itong punahin. Pagkatapos kumain, hinatiran lamang ng pagkain ni Hasmin ang alaga sa silid nito sa itaas. Pagkuway lumabas rin upang tumungo sa kubo kung saan naroon si Elmo. Hindi alam ni Elmo kung bakit tila yata gustong makipagkwentuhan ni Hasmin sa kanya ng araw na yun. Noon nga, napag-alamanan ni Elmo na talagang wala ngang asawa o boyfriend man lang si Hasmin. Para bang matagal na silang magkakilala kung makapagkwentuhan. Mahirap paniwalaan na wala itong boyfriend, lalo na at napakaganda nitong babae. Siguro'y talagang wala pang lalaking nakakatuklas ng ganda ni Hasmin. Siya na yata ang mapalad na lalaki. Mukhang napakalaki ng pag-asa niya sa dalaga. Kaya naman, ganoon na lamang ang tuwa sa kalooban ni Elmo. Sumapit ang 9:00 ng umaga. Medyo masakit na ang sikat ng araw at naroon pa rin sila ni Hasmin sa kubo. Wala naman nang maisip na sabihin sa Elmo, ngunit hindi niya alam kung bakit tila wala pang balak na umalis si Hasmin doon. Sa totoo lang, napaka-boring ng araw na iyon para kay Elmo kung wala lamang doon si Hasmin. Wala rin naman kasing trabaho ang binata, kaya naman kahit magtambay pa siya buong araw. Hanggang sa siya naman ang tinanong ni Hasmin kung mayroon na ba siyang asawa at mga anak. Siyempre, kaagad siyang umiling. Wala naman kasi talaga siyang pamilya. Hindi niya alam
kung bakit parang natuwa si Jasmine. Mukhang sa puntong iyon, nakikinikinita na nga ni Elmo ang kanyang tagumpay. Pareho silang single ni Jasmine, kaya wala naman sigurong masama kung liligawan niya ito. Pero syempre hindi muna sa ngayon. Kailangan niya ang maghintay ng tamang panahon. Hindi niya iyon pwedeng madaliin. Ngunit sa napapansin ng binata ay iba na ang kilos na ipinapakita ni Jasmine sa kanya. Sang araw ay tila sumapit na ang araw na pinakahihintay ni Elmo. Nakita niyang lumabas ng bahay si Jasmine na nakabasangot ang muka. Sinalubong kaagad niya ito at tinanong kung anong nangyari nang hindi inaasahan ang isagot nito sa kanya. Paano ba naman kasi ayaw kong pagbigyan ng alaga ko? Sa puntong yun, alam na kaagad ni Elmo kung ano ang tinutukoy ni Jasmine. Sa hindi malamang dahilan, gumuhit ang makahulugang ngiti sa kanyang labi. Napansin naman iyon ni Jasmine, kaya naman mukhang napikon ito sa kanyang sinabi. Sinabihan na lamang niya ito na mag-swimming nang sa ganoon, lumamig naman ang ulo. Solo nila ang bahay kapag ganoong oras, kaya nagulat na lamang si Elmo nang tinutuungan ni Jasmine ang kanyang sinabi. Walang ano-ano na tumalon ito sa tubig ng swimming pool. Halos matulala naman si Elmo sa kanyang nakita. Ngunit kaagad din namang umahon sa swimming pool ang babae at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang bigla na lamang siya nitong hilahin papunta sa kalapit na kubo. Natagpuan na lamang niya ang sarili, nakaharap si Jasmine sa loob ng kubong naroon. Napalunok si Elmo. Mukhang iyon na nga ang araw na kanyang hinihintay. Ramdam niya ang lamig ng palad ni Jasmine sapagkat basa yun, hanggang sa sinundan niya ng tingin ng kamay nito na malayang hinahaplos ang kanyang mga braso. Elmo, ikaw na lang ang gumawa ng bagay na pinapagawa ko kay Harry. Alam ko naman na alam mo kung ano yun at alam kong gusto mo rin yun. Sige na, pakinabangan natin ang isa't isa habang tayo lang ang nandito. Pabulong iyong binigkas ni Jasmine na siyang nagbigay ng labis na init kay Elmo. Ilang beses pa siyang napalunok at talaga namang nanuyo ang kanyang lalamunan. Malakas sa rin ang tahip ng kanyang dibdib at hinintay na lamang ang susunod na mangyayari. Ilang saglit pa nga, ramdam na ng binata ang init at malambot na mga labi ni Jasmine. Dagli siyang napapikit nang sa isang iglap lamang pinalalim nito ang kanilang halikan na para bang hindi na nito magawang maghintay ng matagal. Sa puntong yun, tuluyan na ring nawala ng kontrol si Elmo. Nagawa na niyang yakapin ng magandang si Jasmine. Sa ganoong paraan, mas lalo siyang nanggigil sa babae. Kulang na lamang, madurog ito sa ginagawa niyang pagyakap. Nagawa na pala niyang ihilig ang dalaga sa dingding ng kubo, ngunit hindi man lang ito tumutol. Palaban ito talaga namang lumalaban sa kanyang ginagawang paghalik dito. Maya-maya pa nga, tinuntun na niya ang pinakapunteriya niya kay Jasmine at talaga namang hindi maipaliwanag ang sayang makikita sa mukha ni Jasmine nang gawin niya ang bagay na iyon. Hindi nito malaman ang gagawin. Hindi nito malaman kung saan ibabaling ang kanyang mga ulo. Napapahawak na nga lang sa higaan dahil sa tindi ng nararamdaman. Matapos nun, hindi na nila napigil ang kanilang init na nararamdaman sa isa't isa at ginawa na nga nila ang bagay na iyon, bagay na makapaghahatid sa kanila sa dulo. Ilang segundo rin at tuluyan ang naabot ni Elmo ang dulo. Talagang ibinuhos niya ang lahat ng lakas kay Jasmine. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan ng mga oras na yun, ngunit hindi na muna sila naghiwalay ni Jasmine. Hinayaan nilang namnamin ang sayang dulot ng kanilang matagumpay na pagdating sa dulo. Hapong-hapo naman si Elmo at nagawa pa nga niyang halikan sa mga labi si Jasmine. Nang magdesisyon silang magbihis na at sa hindi inaasahan, paglabas nila sa maliit na nagsisilbing sala ng kubo, naroon at tahimik na nakaupo si Aling Pasita. Mukhang hinintay lamang yata nito na sila ay matapos. Pahiyang-pahiya naman si Elmo, ngunit parang wala lamang iyon kay Jasmine. Ganun nga talaga siguro ang ugali nito. Mukhang hindi tinatablan ng hiya sa katawan.